RJ po ang bida doon. Siya ang pinaka-pogi na lagi nagsusolo. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na ipinagkaloob niya sa atin ulit ngayon. Pero meron akong, hindi ko alam dahil sa edad ko, mahilig akong mag-observe. Sa inyong tingin, gusto ko kayong hagisan ng isang tanong bago tayo manalangin. Sa inyong tingin, pag ganitong sobrang lakas ng ulan, ano ang tingin nyo? Sa konteksto ng pagpunta dito sa church. Ha? Sabi nung isa dito, nakakatamad. Sabi nung iba, nako, ang putik, lalo doon kila Brother Kan. Ano? So, mapapansin nyo na halos kung mas malalim pa doon ang kahulugan, ano ang tawag natin? Halos lahat tayong taga-mundo, ang tawag, nako, imposible na makasimba ko. Yun ang tinatawag na hangganan. Pag sobrang lakas na, ang word na ng ating dila ay imposible. At alam natin, ang salitang imposible ay dito lang yon sa lupa. Tama, mali? Tama, no? At habang ako ay nagninilay-nilay, sabi ko, ba't kaya kailangang bigyan ako ng Diyos ng buhay niya? Bakit kailangang ibigay ni Jesus yung kanyang buhay? Let us pray. Merong isang bahagi na sobrang ganda kung bakit binigay niya ang kanyang sarili sa atin. Let us pray. Panginoon, ngayong umaga, nagpapasalamat kami dahil dinadala mo kami sa higher level of awareness. Mas mataas na uri ng pagtingin kaysa sa dati naming buhay. Dahil ito ang nais mong mangyari at gusto mong ipakita ang kakaibang uri ng buhay na hindi pa kailanman naranasan. One time naranasan ni Adam and Eve. Pero after Adam and Eve, hindi na naranasan ito ng tao. Pero sa panahon namin, Panginoon, dahil sa sobrang pagmamahal mo sa amin, gusto mo na maranasan namin ang karanasan ni Adan at ni Eva nung panahong nandoon siya sa kalagayan na tanging ang inyong intended design ang nangyayari sa kanila. And now, O God, we know that you are worthy of our declaration of honor and glory, O God, because of what you have done. Kayo po ang sentro ng aming pinag-uusapan ngayon at kagalakan naming matutunan kung anong meron kami dahil ang buhay mo ay nakalaan para sa bawat isa sa amin. Dahil ito ang gusto mong mangyari. Kaya once again, Father God, honor your name as we heard the story of your goodness. Malaman namin ang kaibahan ng iyong mga plano at kaibahan kung bakit mo kami binigyan ng buhay. Salamat po sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mundo, ang lagi, kapag dumadating sa tinatawag na extreme condition sa pangyayari niya sa buhay, ang laging nasa isipan niya o deklarasyon ng kanyang dila, imposible. At hindi lang po tayo ang nakaranas noon. Kahit yung mga ipinasulat na kasama ni Jesus Christ doon sa panahon na nandito siya sa lupa. Maraming beses na ayon sa record, na na-encounter ng mga naniniwala na, pero wala pang Espiritu ng Diyos, naniniwala kay Jesus Christ, pero sa aktual, kapag dumating doon sa isang senaryo ng tinatawag na hindi na makita, hindi na maintindihan ang kanilang kamalayang pantao,
ang sabi nila imposible. Nabasa niyo sa Bible yon? Magsasite ako ng dalawa ng ganong pangyayari para mabigyan natin ng justice ang ating mensahe ngayon na ang title ko ay More Than Possible. No, more than possible. Gusto ko munang dalhin kayo doon sa mga senaryo na kapag ang Diyos ay may gagawin, hindi niya pinoproblema yung imposible na lingwahe ng tao. One time, ang sabi niya, ang isa ay nakasulat sa Genesis. Lagi natin, maganda, familiar tayo doon, ano? Sa Genesis chapter 18, pagkatapos na matapos ang covenant o kasunduan ni Abraham sa Diyos o ng Diyos kay Abraham, ay pumasok yung gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan nila. At yan ang gusto kong makita nyo. No? Basahin natin yung word na yun sa chapter 18 ng Genesis. 18 verse, doon muna tayo sa verse 12. Isa pa, lampasan pa natin yung 12, 11. Ito yung kalagayan ayon sa history nung after na makipag-covenant, makipagkasundo ang Diyos kay Abraham. So ibig sabihin nakapasok na sila doon sa lugar kung ano ang gustong gawin ng Diyos. Ang tawag doon ay covenant. Ang ibig sabihin ng covenant, dahil ito ay ang gobyerno ng Diyos ay siya lang ang dapat, yung gusto lang niya ang dapat mangyari, kaya kingdom, siya ang hari, lahat ng gusto niya sa kanyang ari-arian, yung kanya lang ang pwedeng mangyari. Ganun ang itsura ng kingdom government. Okay. Ganito, nung pagkatapos na makipag-covenant sa gustong mangyari ng Diyos, si Abraham ay merong senaryo dito dahil ang gusto ng Diyos ay merong ipanganak mula sa kanya na isang bata na ayon sa isipan ng Diyos, yun ang gagamitin niya throughout the history ng plano niya. So sabi niya, now Abraham and Sarah were old. Ano yung old? Matanda. Hindi kami yun, ha? Sila yun. Ang sabi niya, now Abraham and Sarah were old. Well advanced, hindi lang old, advanced in years. Sa kanilang panahon, ang tawag sa kanila, may edad na, may matanda na, no? Sa panahon namin, 67, mukhang hindi yon pwedeng iangkop. Bata pa kami noon sa panahon nila. Pero dito, sa panahon niya, matanda na si Abraham. It had ceased to be with Sarah as with young woman. She was past the age of childbearing. Yun yung pinaka-highlight. Kapag sa konteksto ng panganganak, hindi na pwede si Abraham at si Sarah. Kaya lang, ito ay plano ng tinatawag na makapangyarihang Diyos na nakipagkasundo sa kanila. Wala silang magawa. Alam lang nilang makita yung sarili nila, no? Pero tuloy natin, verse 12. Yan na ba yung kasunod agad? Ang senaryo dito, nangako, doon sa may unahan pa, sabi ng Diyos sa kanila, sa tinakda ng Diyos na panahon, magkakaanak kayo. Kaya merong ditong word, nung marinig yun ni Sarah, dahil sa old age nila, si Sarah ay nagtawa o napatawa. Paano nandun sa tolda nilang ganon, habang nagsasalita yung angel of the Lord kay Abraham, si Sarah nandun sa kabila, napapakinggan niya. Kaya nung sinabing magkakaroon kayo ng anak, napatawa si Sarah.
Sabi niya, therefore Sarah laughed to herself, saying, after I have become aged, shall I have pleasure in delight, my Lord the husband, being old also? Anong ibig sabihin nito? Bakit siya nagsalita ng ganito? Ang ibig niyang sabihin, ano? Kami magkakaroon ng anak? Pagkatawa, una tumawa muna, di ba, humalakhak. So alam na natin kung ano laman ng isip. Ito na yung laman ng isip ni Sarah. Matanda na si Abraham, matanda na rin ako, tapos pagkakaanak kami, kaya siya natawa. So anong ibig niya sabihin doon? Imposible! Imposibleng magkaanak kami. Saan siya tumingin? Tiningnan niya ang kanilang physical na kalagayan. Tuloy natin. And the Lord asked Abraham, why did Sarah laugh? Saying, shall I really bear a child when I am so old? Yun yung nasa isip ni Sarah. Ang ibig sabihin niya nga diyan, alam ni Lord na hindi maintindihan, hindi kayang abutin ng isipan ng physical na tao sa prinsipyo yung kakaibang gagawin ng Diyos sa pamamagitan nila. Kaya sa Diyos, ang tanong niya, para bang ganito, ang tanong niya, parang sa isipan naglalaro yung isip ko eh. Sa Diyos, bakit tumawa si Sarah? Para bang sinasabi ng Panginoon, pwede ko pa kayang gawin yan? Yan na. Pero nandiyo sa ulit. Okay, tuloy natin. Ito na yung gusto kong bigyang pansin. Is anything too hard or too wonderful for the Lord? Gusto kong bigyan din yung too hard. Sa tao, kaya ipinanganak ang salitang imposible. Ito yung prinsipyo ng tao sa lahat na. Pag hindi na kayang intindihin ang kanilang physical na kamalayan, ang tawag nila ay imposible. At yan ang ginagalawa ng lahat ng tao sa mundo. Mula kay Eva at kay Adano nagkasala hanggang sa ngayon. Ganyan ang lingwaheng imposible ay ipinanganak sa kalagayan ng tao nung wala na sila doon sa level ng intervention ng Espiritu ng Diyos. No, yun ang nangyari. Kaya dito, kasali si Abraham, kasali si Sarah, nung sinabi ng Lord na magkakaanak ka, natawa sila. O natawa si Sarah. Pero sumagot ang Panginoon, sabi niya, meron bang mahirap sa Diyos? Ang sabi inulit na naman ng Panginoon, sa tamang oras na o panahon ng kanyang for her delivery, kapag manganganak na siya, ako'y babalik kay Sarah upang magkaroon na siya ng anak. So hindi na bago, hindi na intimidate ang Lord sa deklarasyon ng taong limitado. Amen? So alam ko, meron kayong nakukuha dito sa sinasabi ko. Ang tanong, kanino ang nangyari? Yung pagdududa ni Sarah at ni Abraham o yung diniklara ng Lord? Yung diniklara ng Lord. Kahit na matanda na sila, napansin nyo, kapag ang Panginoon, tandaan nyo to hanggang sa panahon natin, pag meron siyang gagawin at nakita niyang may hadlang, hindi ito nananagumpay. Ito yung prinsipyo kapag ang tao ay nakaintindi sa Diyos. Amen?
Okay, punta tayo doon sa iba pang senaryo. Sa bagong kasunduan, na siyang batayan ng title ko, ay meron ding pangyayari. Ang pangyayari naman ay doon sa Luke chapter 18. Ito yung mayaman, na kukwento na ni Pastor Noah noong nakaraan, mayaman ito na gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kukunin ko lang yung pinaka-highlight, dahil yung title natin. Pero kukwento ko sa inyo yung senaryo. Pakilagay, Dayan. Pero sa na tayo, sa TPT version. May senaryo doon na sabi Panginoon, mabuting Diyos, sabi niya, mabuting Panginoon, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi niya, ganito, sa mabilisang kwento, na alam niyo na ito, sabi niya gano'n, dahil mayaman yung tao, mayaman yung opisyal, sabi niya, pamigay mo lahat. Pamigay mo na lahat yung iyong mga ari-arian, at pagkatapos, sumunod ka sa akin. Pero tingnan natin yung isang yung hulihang word. 1827. Yan. Punta tayo dun sa part sa may unahan. Sa 26. Check natin 26. 25. Ito ay kapirasong word na sinabi doon sa kwento. Sabi ng Panginoon, napakahirap para sa isang mayaman. Hindi ko sinabi yung mayaman dito, hindi ito yun. Huwag muna kayo magbigay na kayo, mga may pera rito. Hindi yun ang tinutukoy ko. Sabi niya, napakahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos kaysa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Ito yung narinig din ng mga alagad. Ang sabi ng mga alagad, kung ganon, sino? Yan ang tanong, Kunin natin yon. Kunin natin nga yung word na yon sa may taas pa. Yan. Okay. Ayun yun. Okay yun. Yung isang yon. Sige pa, yung isang yon. Ito word to nung mga limited, yung mga alagad niya, word nila ito. Nung marinig nila yung kanina, yung binasa ko na mabuti pa sa, yung kanina, yung binasa ko, ang sagot ng mga alagad, o kaya yung mga nakarinig, doon sa time na yun, sabi niya, sino ang maliligtas? Kung ganun pala ang itsura, sino maliligtas? Ibig sabihin, dumating na sa tinatawag na limitation yung mga nandoon sa kwento, doon sa pangyayaring nangyari, nakausap niya yung mayaman. Ito yung sagot ng Panginoon. 27. Jesus responded. Tumugon si Jesus doon sa kanilang tanong. Sabi niya, what appears humanly impossible is more than possible with God. For God can do what man cannot do. Makikita nyo, doon sa tinatawag na limitation ng tao, lalo na sa kwentong ito at maging sa panahon natin, kapag ang Diyos ay merong gagawin, kahit na parang sa tingin ng tao ay imposible, sa Diyos ay posible. Amen?
Ito yung tanong ko ngayon. Hindi niyo ba napansin, bakit kayo binigyan ng bagong buhay? Bakit tayo binigyan ng bagong buhay? Ang sagot, kaya tayo binigyan ng bagong buhay, ng kakaibang buhay, ay upang lumampas tayo doon sa tingin ng Diyos, napakababa na ng uri ng pagkatao ang mga tao mula nung nagkasala. Ang tingin na lang nila ay doon na lang sa kanilang limitadong physical na kamalayan. Pero dahil hindi plano ng Diyos na manatili tayo sa lugar na yon, ang ginawa niya ay pinadala niya ang kanyang anak upang ibigay yung kakaibang uri ng buhay upang gawin niyang mas maganda ang mababang uri ng buhay natin. Amen? Kakaintindihan tayo, no? So, nais kong magbigay ng isang, yun ang dahilan, mapapansin nyo, bakit laging dinidefine ng Panginoon kapag gusto niyang mangyari, yung gusto niyang mangyari, dahil nga, hindi yun ang uri. No? Hindi yun ang uri ng kanyang plano. Ang uri ng plano niya tungkol sa buhay ay hindi ganon. Na laging may imposible. Na laging imposible. Ay siya, ang kanyang project ay more than. Naalala niyo yung sinabi sa, yung kinuquote natin, 3:20? To him who is able to do exceedingly, abundantly, more than you ask or think. Ibig sabihin, ang plano niya ay lampas kaysa sa physical na kakayanan natin. Kaya dahil sa sitwasyon natin, generally, nagbigay siya ng kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng higit na kakayanan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo at maganap yung gustong mangyari ng Diyos sa pamamagitan ng buhay na yon. Amen? So, sa madaling salita, ngayon, yung buhay na yon ay nakatira na sa bawat isa sa inyo na tumanggap sa Kanya. Anong gagawin nyo? Ano ang dapat yung maisip? Kung meron pala tayo nung klase ng buhay na yon, ang ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Diyos na makalakad. Hindi na sa imposible, kundi makalakad, makakilos na walang imposible. Amen? Hindi lingwahe ng buhay na binigay sa inyo ang imposible. Hindi. Napansin natin, dahil buhay yun ni Kristo, galing sa Diyos, pag may plinano siya, hindi pwedeng hadlangan yun. Naalala nyo, kaya sinabi niya, nung kausap niya mga alagad niya, even the gates of hell, maging ang pintuan ng Hades ay walang kakayanan na hadlangan. Yung grupo ng mga taong nilagyan niya ng kanyang buhay. Bakit? The moment na yung taong yan ay lumampas sa pagkatao niyang paningin at natutong tumingin doon sa uri, mga panuntunan ng bagong buhay, ang taong yan ay lalakad, katulad ni Pedro sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Amen? Yun ang design ng buhay. Bakit natin ito tinanggap? Gusto niya na sa gitna ng tinatawag na limitasyon ng sanlibutan ay makalakad tayo na mataas ang ulo, mataas ang noo sa buhay na narito
sa daigdig ng imposible. Kaya sobrang ganda ng layunin ng ating Panginoon. So, sa madaling salita, kung yun ang gustong mangyari ng ating Panginoon, napansin nyo, mula pa nung tayo ay nag-aaral sa pamamagitan ng mga aralin na natanggap natin through Pastor Noah, makikita nyo yung mga detailed, yung mga detalyadong paano tayo pinapalakas. Yung last time ay balik ka sa istorya ulit. Bakit tayo pinababalik sa istorya? Mula doon sa istorya, kapag bumalik ka, lilikhaan ka ulit ng panibagong lakas. Lilikhaan ka ulit ng panibago para magganito. Babalik ka ulit doon sa kalagayan mo, mentally, na hindi ka kayang igupok ng anumang mga limitasyon na meron. Katulad ngayon, sobrang ulan. Hindi sa taong merong divine understanding, hindi yan hadlang. Yung wala sa tao, meron yan sa Diyos. Dahil sa Diyos, ang tawag niya ay kumpleto. Yung buhay na inilagay niya sa atin, ang sabi niya, you are complete in Christ. Lahat ng tinatawag na supernatural, dahil yun ang likas nun, lahat ng mga supernatural principle, lahat ng mga panuntunan ng buhay, tungkol sa buhay, mula sa buhay ni Kristo, ay walang mahirap. Walang mahirap, kaya humihirap yung pag bumabalik-balik ka sa natural mong kalagayan. Kaya nasasabi mong, di ba, nasanay na tayo doon. Pero later, lalampas tayo doon. Doon sinasabi ko, ito yung pinupuntahan, ito yung layunin ng buhay na yon. Di ba ngayon, nasasabi natin, pag walang pera, doon ka nakatingin. Sinasabi mo, ay wala akong pera. Dinidefine mo, galing doon sa wala ang iyong sitwasyon. Ay wala kaming, sabi ng Bisa, ay way bugas. Galing doon sa wala. Pero ang ginawa ng Diyos, ayaw niya nung ganong klaseng buhay. Gusto niya, yung lengguwaheng galing sa bagong buhay. Meron. Kinukontra niya yung tinatawag na level of thinking ng tao dahil hindi magaganap yung ultimate purpose ng Diyos kung ang kanyang mga anak ay mananatiling ganon ang lengguwahe sa bibig. Pero normal yon na nakakaranas tayo noon ngayon, pero sinasabi ko ang katotohanan ito upang makita natin kung ano ang itsura ng buhay na tinanggap natin. At ano yung mga panuntunan para lagi kang, ang tawag doon ay, lagi kang merong adrenaline, no? Meron kang lakas na lumakad dito sa mundo na imposible batay doon sa mga sinabi niya. So, ang mapapansin natin, ang susi na ibinigay niya para masustain yung ganong tinatawag na kalagayan, napansin nyo, ang tawag doon sa uri ng panuntunan ng bagong buhay ay righteousness of God. Ang righteousness of God ay yung anak niya, si Jesus. At sabi niya, paano niya ito isinasagawa? Punta tayo. Ito yung ating susi. Ito yung day-to-day na kailangan nating makita. Sa Romans chapter 1, verse 17, ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, this gospel, ang gospel na yung tungkol doon sa buhay na inilagay sa iyo. No? This gospel unveils, binubuksan niya, ang tuloy-tuloy na kapahayagan ng katuwiran ng Diyos. Ang ganap na katuwiran niya,
na ibinigay sa ating mga naniwala. And it moves us from receiving life through faith to the power of living faith. Ang ibig sabihin doon, habang patuloy, napansin nyo bakit tayo pinagbababad? Habang yung pinagbababara natin, which is yung katuwiran ng Diyos, ay tuloy-tuloy na yun ang ating pinupukusan. Doon tayo nakafocus, ay pumapasok na tayo doon sa supernatural intervention. Amen? Pag ito lang ang laman lagi ng isip mo, doon ka nagbababad, ito ay tinatawag na righteousness of God. At habang nagbababad ka, ang tawag doon ay continual revelation na gaganap na isasagawa ng Diyos by His own strength. Yung supernatural ability ng buhay na nilagay sa iyo na nagugulat ka na lang ang tawag ng tagamundo. Ba, imposible yun. Di ba, naalala niyo si Jesus? Sabi niya, kilala namin to anak lang to tawag doon, ng panday. Anak lang to ng panday. Kilala natin ang mga kapatid nito. Paano niya nagagawa yun? So napansin nyo, namangha yung mga natural people na nagbabasa lang hanggang dun lang, hindi nila maintindihan yung ginagawa ni Jesus. Dahil nga ito ay isinasagawa hindi sa paraan ng natural, kundi sa paraan ng supernatural. At sa atin, paano ito nagaganap? Pag tuloy-tuloy tayong tumatayo sa mga panuntunan ng bagong buhay, hindi mo namamalayan, nalilikhaan ka, lumalaki yung tinatawag na buhay at nangyayari na nakakakilos siya sa buhay mo, nagaganap yung mga parang sa iyong pagtingin, kakaiba. Yun ang ating mapapansin. Na ang ibig sabihin, dati, wala na akong bigas. Halimbawa lang ito, simple example. Wala akong bigas. Pag sinabi mo, tumayo ka, Lord, kahit wala akong bigas, alam ko, nakatira ako sa sinabi mo na ako ay nakatayo sa supernatural na buhay. Ang tanong, walang bigas na dumating, anong sasabihin mo? Lord, ikaw ba yan? Lord, totoo ka ba? Hindi ganon ang senaryo ng bagong buhay. Ang bagong buhay ay pinapaalam yung mga panuntunan para tumayo ka doon. Ano man ang circumstansya mo, huwag masyadong bigyan ng halaga. Dahil darating ang time, katatayo mo sa kanyang mga panuntunan, yung lahat ng mga wala ka, meron ka na. Huwag mong madaliin. Although ang Diyos ay Diyos ng himala, merong proseso na tinuturo sa mga anak niya na nakatira sa bagong buhay upang mangyari yung wala ka ay gagawin niyang meron. Hindi ka na mabubuhay sa laging wala. Ang sunod na, pag tumayo ka, meron. Ang sunod nun, kahit na maraming problema, meron. Dahil china-challenge ng Panginoon yung natural. Dinidefine niya. Di ba kay Abraham, yung sample natin, dinify. Para bang pinaalis ng Diyos yung uri ng pagtingin ni Sarah para makapasok yung gusto niyang mangyari. Sa karanasan din ni Sarah. Si Sarah hindi naniniwala, nangyari yung sinabi ng Diyos. Sa makatuwid, ang prinsipyo, kapag tumayo tayo sa mga sinasabi ng ating Panginoon, ayon sa nakasulat tungkol sa atin lahat yon, lalakad tayo eventually sa daan ng higher level of life na maa-amaze ang mga kapitbahay nyo. Bakit
Paano yun nangyayari? Bakit ganon? Yun na yung time para makapagpahayag ka ng mabuting balita tungkol sa naunawaan mong buhay na ibinigay ni Kristo. Hindi yun mangyayari doon sa dati mong buhay. Hindi mo pwedeng gawan yun ng paraan. Walang paraan. May sariling kakayanan, may sariling standard. Ang buhay ni Kristo, ang papel lang natin, malaman, tumayo, sumakay, at di ba pag sumakay ka, ano itsura mo? Sakay sa sasakyan, pwede ka sumakay. Di ba, naglalakad ka, ang nilakad mo na ikaw na, bungabong to, bansod, ay biglang dumaan yung kaibigan mo, sakay ka na. Pag sumakay ka na, maglalakad ka pa ba? Iisipin mo ba na naglalakad ka pa? Hindi na. Loko-loko ka na, nag-iisip ka, nakasakay ka na, sabi mo, naglalakad pa ako. Adik ka nun. Ganun, mga adik lang ang nagsasabi ng ganon. Pero hindi, no? Pag nakasakay ka na, ang ibig sabihin nun, nagpapahinga ka na. Di ba sabi ni Jesus, pag-aralan niyo ako, pag-aralan niyo yung mga meron ako, at makakapagpahinga kayo. Amen? Huwag niyo lang pag-aralan yung wala eh. Huwag mong gawa ng paraan. Hindi na tayo doon nakatira. Nandito na tayo sa wala ng paraan na pag sinabi ni Jesus na ikaw ay masagana na period. Pag sinabi niya na pinagpala na kita, period. Pag sinabi niya na ikaw ay masagana na period. Huwag mo nang dagdagan, wala pa Lord. Bakit ganito? Dinadagdagan mo pa eh. Wala nga, sinabi lang doon eh. Yun ang faith. Ang pananampalataya, kung ano lang yung meron sa panuntunan ni Kristo, yun lang talaga yun. Tama? Tama. Lagyan nyo ng period yung mga natututunan nyo dito para makakilos ang kapangyarihan ng bagong buhay at maranasan, maapektuhan yung ating physical. Hindi ngayon, hanggang sa darating, hanggang maapektuhan, gusto ng Diyos, ang purpose ng Diyos, kung bakit tayo binigyan noon, ay gusto rin niyang makaranas ang marami pang tao sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Amen? Nothing is too hard for the Lord. Amen? Tapos na po, 11:30 na. Sarap makinig, Masarap to, istorya eh. Pero anyway, alam natin na bagamat limited to, yung binhi na natanggap nyo ngayon, na nalaman nyo, wala yung orasan. Dahil yon ang tawag doon ay bitamina ng ating espiritu. Tuloy-tuloy na palalakihin niya ang buhay niya na nasa atin. Tayong lahat ay tumayo at muling magpasalamat sa kabutihan ng ating Diyos. Panginoon, salamat po. Isa ito na kapahayagan kung bakit mo kami binigyan ng buhay mo, ng buhay ni Kristo. Nais mong makalakad kami ng higit kaysa sa style ng paglalakad namin na makalupa. Ngayong umaga, dakilang Diyos, nahayag ang katotohanan ng isa sa meron kami sa bagong buhay. Dakilang Diyos, alam namin na ito ang realidad na namin at ito ay mangyayari sa buhay namin. Salamat po.